Hello everyone! So I'm back again para sa aking video tutorial today at sa aking YouTube channel. Ayan. So today gumawa po ako ng aking makeup tutorial for my everyday makeup. So para po sa mga disclaimer din po, hindi naman po ako professional pagdating po sa ganitong beauty makeup tutorial. So this is the way kung paano mag-makeup everyday. So ayan, parang pa-fresh lang po talaga siya. Ayan, kung makikita nyo po sa una, wala po akong nilagay na kahit ano after ko pong maligo. So kung makikita nyo po dito, ayan, ang una ko pong i-apply is yung toner, which is yung toner po na ito is Omni White Toner, na kung saan ito po yung makaka-help po sa ating face na ma-eliminate at matanggal po yung ating mga excess dirt, na kung saan ito po ay hindi natatanggal ng ating mga ordinary soap. Ayan po, so ayan, makikita nyo po yung excess dirt po niya na hindi natanggal ng ating mga ordinary soap while washing already our face. So, ito naman pong Omni White, next po siyang ilalagay, Omni White Cream. So, ito po, it helps your face whitens. At ang maganda po dito, meron po siyang Ola, which is yung oxidized, liquorized, alpha-arbutin na flavor. So, nakakatulong siya para mag-whitens ang ating face. Ang maganda po dito, nalalesen po niya yung ating mga wrinkles. Ayan, natatago po niya yung ating mga wrinkles. At the same time, nakakapag-lighten po siya ng ating face. So, anti-aging din po yung ating Omni White. So, lahat po ng product ng Omni White brands, ng products and soap. So, lahat po yan sobrang gaganda po. At meron po yan lahat na glutathione. Made from Japan po yan. Nabili ko po yan sa JC Premier. Ayan po. After ko pong mag-apply ng Omni White Cream, next ko naman po itong BB Cream. So, complete set package po talaga ang makukuha nyo po pag bumili po kayo sa JC Premier ng Omni White products. Ayan po. Ito pong BB Cream, Omni White BB Cream, meron po siyang SPF 50 na kung saan kaya niyang itago at kaya niyang protektahan yung inyong face from harmful ultraviolet rays. Ayan, kaya po lagi ko siyang ginagamit sa aking face, especially sobrang init po dito sa UAE. So, napoprotektahan po niya yung ating mukha. So, na-cover up po niya yung ating pores. So, para hindi po tayo ma-sunburn. Alright? So, ayan po, kung makikita nyo po, nagla-light na po yung aking face. And then, next po, i-apply ko naman po yung foundation, which is, ang brand po niya is Isima. Nabili ko po siya sa Dubai Outlet Mall. Ayan, maganda po siya. Maganda po siyang gamitin. Light, medium light po siya yung aking tones. So, gamitan natin po siya ng mga brushes or sponge para po magpantay po yung blending ng ating foundation. Ayan po. So, bago po yan, basain po na natin yung ng collagen mist. Actually, yung collagen mist po na to, pwede nyo po siyang gamitin before and after po maglagay ng makeup para po ma-prolong po yung ating makeup. Hindi po siya madaling matanggal. So, ayan po, ginamitan po natin ng sponge para po mag-blend po yung ating foundation na nilagay. So, it's either sponge or brushes. Brushes po na pang foundation yung inyong gamitin. Meron po yan. Alright? So, after ko pong gumamit ng foundation, i-apply ko naman po yung aking liquid concealer, which is yung Wet n Wild Concealer. Ayan po, para po matago po yung aking mga dark spot. Ayan po. Pati po yung aking mga eye bags. So, ang concealer po ay nakakatulong para maitago po yung ating mga wrinkles
ating blemishes. Alright, nakita niyo po ang aking face. Next naman po, ilalagay ko naman po yung powder. Ayan. So, yan. Kung makikita nyo po, ginamitan ko po siya ng brush. Mas maganda po kasi hindi nagamitan ng brush pag mag-a-apply po kayong powder. Baby powder sa inyong face. So, para po mag-blend yung ating mga foundation at hindi naman siya magmukhang maging oily. So, kaya po malaking tulong po ang powder, foundation powder, after nyo po maglagay ng mga foundation. Ayan po, pati leg po, lagyan nyo po siya para po pantay. Hindi lang po yung mukha, hindi lang po yung ating face ang lalagan, pati po yung ating mga neck para po magpantay po yung ating skin tone. Mamaya po, face yun lang po yung nilagay nyo. But then, kailangan nyo rin pong isama yung ating neck para po pantay po yung ating makeup. Next, ito pong Kiko Milano. Yan po, ilalagyan ko na po yung aking eyebrow. So, ito po, sponsor ko po dito yung aking sister na si Jackie Lou. Shout out po sa aking sister. Gift niya po sa akin yung Milano, Kiko Milano brand na eyebrow. Ayan, napakaganda po niyang Kiko Milano brand. So, thank you sa aking kapatid na si Jackie Lou Reyes. Binigyan niya po ako ng gift, which is yung eyebrow from Kiko Milano brand. So, gumagamit din po ako ng eyebrow na pencil para po ma-line up po yung aking kilay. But then, kung gusto nyo rin pong magpantay yung paglalagay ng eyebrow, gamitan nyo rin po siya ng concealer para po pantay po yung lining ng inyong eyebrows. Alright? So, ayan, nakikita nyo po, hindi naman po ako perfect maglagay ng eyebrows at hindi naman po ako professional maglagay. Hindi naman po ako professional pagdating sa ganitong makeup. But then, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po ako maglagay ng eyebrows. Ayan. So, ayan. Nagpapantay na po yung aking eyebrows. Nakikita nyo lang po. So, i-brush po natin yung ating eyebrows. So, next ko naman po gagawin is mag-a-apply po ako ng concealer. Ayan. So, para maging perfect yung ating lining sa ating eyebrow, ayan, kailangan lagyan nyo rin po siya ng concealer. If you think na hindi po pantay ang inyong eyebrows. So, next ko naman pong lalagyan is maglalagay na po ako ng eyeshadow. So, tingnan nyo po yung aking eyeshadow area. It's hooded. So, kung makikita nyo, kailangan pag halimbawa mukhang hooded po yung inyong eyeshadow area. Yung eyelid. Ayan, hooded. Actually, mata ko, hooded yung mata ko eh. So, kahit lagyan ko siya ng eyeshadow, hindi po siya. So, hindi po niya nakikita. Hindi po visible yung aking eyeshadow. So, ang gamitin yung brush, pag maglalagay po kayo ng eyeshadow, large brush po ang gamitin nyo po para po makita po yung eyeshadow po na nilagay ninyo. So, yung una ko pong nilagay, ayan, yung nasa dulo, ayan. Kung makikita nyo po, yung brush ko po niya, may angle. Ayan, favorite ko pong gamitin yung smug shots. Yung smug shot color. So, usually, ang ginagamit ko pong makeup is looks nude. Like, you know, mga pang-office na color. Gustong-gusto ko po yan. Ayoko po ng masyadong matingkad. Gusto ko lang po yung mga light colors, yung mga nude colors, yung mga neutral colors. Yan po yung gustong-gusto kong ginagamit. Mga pang-office po na color. Mga light lang po. Ayan, next po, ang ginagamit ko po, layer na pangalan ng eyeshadow. Ang ginagawa
nakita ko lang po yan sa ating mga co-YouTubers channel. Nanonood din po ako para matuto rin po ako mag-makeup. But then, hindi pa po ako professional mag-makeup. But at least, meron pong mga improvements na natutunan ko sa mga co-YouTubers natin na nag-tutorial ng makeup, especially sa mga beginners. Ayan po, lagyan naman po natin ng ating line nose, ang ating contour area. Ayan, yung contour. Ito yung contour. Kailangan, ang gagamitin nyo pong brushes dito is medyo manipis para po malaline po yung contour. Para po mas visible yung pointed ng ating nose. So, para po tumamos yung ating nose. So, ako po hindi po matangos ang aking ilong po. But then, gusto ko po siyang lagyan ng contour para po tumangos ang aking nose. So, maganda po talaga merong line nose kasi para visible ang ating pointed nose. Alright, para maging pointed nose ang ating ilong. So, next naman po, ang next ko pong ilalagay, magba-blush po ako, blush on. Ayan, kung makikita nyo po. Nabili ko lang po siya sa beauty station, blush on. So, ayan, kung makikita nyo po. So, nilalagyan ko rin po yung part ng aking cheeks. Ayan, para looks natural ang dating niya. Looks natural ang dating. So, pati po yung area na cheek, nilalagyan ko rin po. Ayan, kung makikita nyo po kung paano po ako maglagay. Pataas po dapat ang paglalagay. Alright. So, ayan. Next naman po is yung curler po ng aking pilik mata. Ayan po, kung makikita nyo po, wala po akong pilik mata. Napaka-ikli lang po ng aking pilik mata. But then, nagandahan ako sa beauty station ng mascara nila. So, nakakapag-extension po siya ng ating mga lashes. Ayan, kung makikita nyo po, meron po siyang extension ng lashes, but then meron pa po siyang isang part na makakapagbigay po ng extension. So, may partner po siya. So, looks natural po siya pag na-apply nyo siya. And then, ito po ay hindi kumakalat sa mata. So, mahilig po kasi ako magkusot ng mata. After ko pong mag-makeup, nangangati po yung aking mata minsan. So, mahilig po ako magkusot. But then, ito, nung na-try ko siya, kahit nakukusot ko accidentally yung aking mga pilik mata, hindi po siya kumakalat. Even, nakatulog po ako last time, hindi po siya kumakalat. So, maganda po yung nabili kong mascara sa beauty station. So, meron po siya. Ayan po yung extension niya ng eyelashes. Ayan po yung isang maliit. So, pagkatapos niyo pong ilagan ng extension eyelashes. So, again, lagyan niyo po ulit siya ng mascara. Ayan, magiging mahaba. Ay, ang ganda po niyan. So, ayan, makikita niyo po yung changes ng aking makeup from before and after. Ayan, ang ganda, tantalizing eyes. Beautiful eyes na. So, next naman po, ilalagay ko po yung nag-highlighter. Nag-highlight po ako ng nose ko para po ma-enhance yung aking nose. Yung lights po ng aking lights po. Kung natutok po sa face ko, pag nag-focus siya sa face ko, makikita niyo yung aking pointed nose. Ay tango. Pero mukha naman mataas dahil nilagyan natin yung highlighter. So, ito naman po another highlighter bronze. Nabili ko po siya sa H&M. Alright. So, kung makikita nyo po, ang purpose po ng mga highlighter po natin, pag po meron po tayong mga occasions, like yung mga night occasions, napakaganda pong maglagay ng highlighter kasi po, pag natapatan po kayo ng ilaw, mag-bloom talaga yung itsura ng face mo. So, na-highlight po talaga yung
face mo, naka-catch niya yung mga lightings natin. Ayan, mamangkita niyo po. Meron po tayo highlighter na nilagay. So, importante po yan. So, ang usually ko pong ginagamit is yung bronze. At finally, ito po yung lipstick na favorite ko po. Ayan, matte lipstick by Milano. Matte lipstick by Milano. Matte po siya. Favorite ko po siyang gamitin talaga yung mga matte. Kasi madali po siyang i-apply. At saka po, hindi po ito kumakalat. So, it looks naturally. So, ayan po. Huwag niyo pong kalimutan na i-like ang aking video. Ayan. Thank you po for watching. So, tapos na po ang aking makeup tutorial for today. So, huwag niyo po kalimutan i-subscribe at kita-kita po ulit tayo sa next video vlogs ko po. Thank you po. Bye! Ayan, wow! Thank you po.